Hindi lang naman sa Edmonton yung nangyayari. Maraming lugar sa sa Canada na yung mga ganyan, mga nagpoprotesta. Karamihan mga mekos-mekos na na estudyante na nare-refuse, nade-deny sa pagkuha ng PGWP. Despite the heavy rain Monday afternoon, they gathered at the intersection of 50th Street and 23rd Avenue, holding signs against what they called an unfair and unexpected denial for their postgraduate work permits. We're out of time. I think 70 days, about 70 days that have been left. We guys have reached out to local lawyers who are holding meetings, and today it was decided that we guys will go to legislature, but the weather is harsh today. The only reason they're refusing a work permit saying it's non-credit, which doesn't really, to my sense, it doesn't really make any sense because there wasn't anything mentioned about non-credit in the website. Yun! Nasa bahay na ako. Gusto ko nang mag-relax. Kaya lang, magsusundo tayo sa aking mag-iina na nagagala pa. Anong oras no? 7:30. Talaga tong mga to. Actually, ganito rin naman sila nung nasa Pilipinas. Panay Mall. Alam nyo naman, sa kami dati sa Makati. Ngayon, Taguig na pala yung lugar na yun. Pero, that time, nung ako nasa Pilipinas pa, Makati pa yon, yung sa West Rembo. Yung misis ko at mga anak ko, palaging nasa mall yan. Kasi, yung bahay namin, nasa likuran lang ng mall. Technically, nasa likuran. Aakit ka ng bundok. Kasi meron kami yung tawag nila tarikan. Aakit ka lang dun. Tapos, pag lusot mo dun sa bundok na yon, nasa BGC. Ganun lang kalapit sa amin. Madadaanan mo yung anong mall yun? Nalimutan ko na yung mga mall doon. Uptown Mall, una yun madadaanan mo. Tapos, pag dinire-diretso mo lang, BGC, katabi na yung Market, yung SM Aura, magkakadikit na doon, mapupuntahan mo. So, yung misis ko, kami, dati, nung nasa Pilipinas pa ako, lagi talaga kami nasa mall. Kahit nung pagkagaling kami sa opisina, sa trabaho, malapit na, yung trabaho naman namin, yung opisina namin, malapit sa Makati Ave, malapit sa Landmark, malapit sa SM Makati, Ayala Malls, Glorieta, Greenbelt. Yung sinasakyan namin na jeep, doon ang terminal. Kaya maglalakad muna kami papunta doon sa SM Makati kasi nandun yung jeep na sinasakyan namin. Naalala ko ang huling pamasahe namin doon. Magkano pa ba yung huli kong pamasahe doon? Sa jeep, 15 yata. Ngayon ba, sa mga nanonood sa akin na nasa Makati, magkano na yung pamasahe doon? Alam ko mahal na Pero yon, palagi kami talagang nagmumol. Ngayon, sinabi ko nung papunta na dito yung mga pamilya ko nga na yan. Sabi ko huwag kayong mag-e-expect kasi dito walang mall na malaki. As in yung mall dito, walang kwenta. Gusto mo mag-mall na maganda, pumunta ka ng Toronto, yan. Sa Calgary, ganyan. Sa Edmonton, pero dito sa Brandon, naku po, hindi ko nga tinatawag na mall parang SM Hypermart lang yung katapat niya, ganyan. Ngayon, nagagala rito. Layo nun, ang haba na naman ang kwento no? Nandito na naman sila. Ewan ko kung anong pinagbibili na naman. Bibili raw, yung bunso ko mahilig mag-makeup. Dinag pa nanay niya Kaya susundin ko sila. So tambay lang muna tayo dito. Abangan natin sila. Nakita nyo ba yung mga, kung kayo nag-aabang dito ng mga news sa sa Canada, meron ditong mga mga nagpo-protesta na naman. Kasi iniba na naman ni IRCC yung pagbibigay ng, ewan ko kung nagbago ba sila ng requirements sa PGWP o meron ba silang dinagdag. Pero ang maraming nagre-reklamo, puro denied yung kanilang mga PGWP. Mga estudyante to. Alam niyo naman yung PGWP, yun yung kailangan ng estudyante para makagain ng work experience para patungong permanent residency. Yun, puro denied. Yung PGWP, kung hindi nyo alam yung PGWP, ang meaning ng PGWP Postgraduate Work Permit. Ngayon, ang sinasabi, yung kanilang mga program daw, mga kurso nila, hindi eligible para makakuha ng work permit. Kaya, ang nila, puro denied. Ang daming denied.
Kaya sila nagpo-protesta ngayon. Wala naman daw, dati naman daw ang dali-dali lang makakuha ng PGWP. Actually, totoo naman talaga na madali na makakuha ng PGWP nung, kailan ba yun? Basta mga past few years lang. Ngayon talagang, inihigpitan na nila. Wala namang in-specify kung ano yung requirements na yon. Hindi naman siya yung yung parang sinabi na kailangan ganito yung course nyo, walang naka-specify na ganun eh. Basta pare-pareho lang daw yung nakalagay sa sa refusal ng kanilang request ng PGWP. Kawawa rin yung mga yan. Kaya lang nakakatawa nga diyan. Parang inaano nila na yung mga estudyante na karamihan nito mga mekus. Yung pinoprotesta nila parang ang dating pinangakuan sila ng Canada na makakuha ng trabaho at eventually maging permanent resident. Alam niyo naman kung ano yung mismong pakay ni Canada di ba? Mag-aral lang kayo dito pero lang yan, temporary. Pagkatapos yung mag-aral, umuwi kayo. Ganun lang dapat yung program na yun. Kaya lang, nagkaroon kasi ng time nung pandemic days na parang ginawang slogan ni Canada yan na pumunta ka sa Canada, mag-aral ka, pagkatapos mo mag-aral, magtrabaho ka, maging permanent resident ka. Naalala ko tong time na to, basta pandemic days. Ngayon, syempre, yung mga nag-student pathway dito sa Canada, lalo na yung mga galing doon sa lugar ng mga mekus, natanim na sa isip nila na ganun pa rin yung sistema, which is iniba na nga ni Canada ngayon kasi mahigpit na talaga. Nagbabawas nga sila ng mga immigrants, di ba? Yun yung mga pinoprotesta nila ngayon na unfair daw, na nag-aral daw sila sa Canada at baga ginawa daw nila ang lahat para makapagtrabaho at maging permanent resident, which is yun nga, ang daming nagagalit sa news ko to nakita maraming nagagalit sa comment section na hindi naman kayo pinangakuha ni Canada maging permanent resident kayo pagka naging estudyante kayo dito Tapos meron pang isang comment na akala yata nila mabibili nila yung pagiging permanent residency kasi nakanood ako ng documentary sa bansa nila na parang ang touring talaga ng pagpunta rito sa Canada, pag nakapasok ka na ng Canada as student, automatic na magiging permanent resident ka. Yun yung may mga malalaking slogan pa. Meron silang lugar doon na nagpo-process, na tumatanggap ng mga applicants na magpapapunta sa Canada. Tapos pinapangakuha nila na magiging permanent residency ka. So, yung mga gustong makapunta rito sa Canada na mga mekus, talagang binubuhos nila lahat. Meron nga mga pamilya na na binenta na yung lupa nila, binenta na yung bahay nila, binenta na yung ari-arian nila para lang maipantustos sa pagiging estudyante ng anak nila. Kasi nga akala nila ganun yung kalakaran. Kasi nga sa lugar nila ganun yung mindset ng mga siguro nila, mga agency nila doon, ganyan. Sa kasamaang palad, hindi ganun. Kaya ngayon, hindi mo naman masisi na ganyan sila magprotesta. Sa Edmonton nakita ko sa Edmonton ba? Oo, tama, sa Edmonton. Na ganun nga, parang unfair daw. Dapat daw bigyan man lang sila ng pagkakataon kasi gumastos na sila no? Pagbigyan man lang ng trabaho. Kasi usually yung PGWP 1 to 3 years ang tinatagal niyan. Ngayon, pagka nagkaroon ka ng PGWP, syempre makakapagtrabaho ka ng 3 taon dito, magkakaroon ka na ng experience, di ba? Which is, pwede mo nang i-apply ng permanent residency pagka wala ganyan talaga yung patakaran ni Canada ngayon Kaya wala tayong magagawa. Sorry na lang sa mga Pero sa kabutihang palad, tama ba? Sa kabutihang palad, karamihan sa mga kababayan naman natin hindi kasali sa mga ganyan kasi actually gusto talaga ng mga Canadians yung mga Pilipino. Alam mo naman tayo mga magagaling tayo sa trabaho ko nga ngayon parang ewan ko, parang puring-puri ako na ewan na nagugustuhan ko yung trabaho ko ngayon kasi sila very grateful na kasama nila mga Pilipino.
Kumbaga, na itataguyod ko ang ating bansa na masipag. Diba? Na utusan. Hindi, joke lang. Ano kasi, madaling pasunurin eh. Pero trabaho lang naman. Pero yun lang yung binalita ko sa inyo kasi hindi lang naman sa Edmonton yung nangyayari. Maraming lugar sa sa Canada na yung mga ganyan, mga nagpoprotesta. Karamihan mga mekos-mekos na na estudyante na nare-refuse, nade-deny sa pagkuha ng PGWP. Yun lang, baka nandito na yung mga anakis ko, yung asawa ko. Sabi ko bumili ng pulutan eh. Wala akong pulutan sa bahay. Kaya ang bait ko magsundo no. Yun lang. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun eh. Yan na, paalam.